Okay mga Lods, welcome back. Excited ako! Si Marcoleta na naman! Okay, let's go. Okay, pakinggan na natin. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman nung Bryce Hernandez. Okay. Well, that's actually ito yung hindi ko gusto sa dalawang hearing, sa Senate at saka sa Congress. Kasi parang nagkakaroon ng bata-bata. Alam niyo yun, si Bryce sa Congress tapos ang mga diskayan naman sa Senate. Kaya mas gusto ko yung third party. 'Di ba? Yung third party na bubuuin ni Pangulong Marcos. Pero again, may subpoena power ba sila? Who knows? Let's keep going. Na pumunta naman sa amin. Okay? Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Okay? Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Ayan. Bakit daw pinresent si Vico Soto ng Congress? Actually, mga Lods, tinanggalan kasi ni Marcolelat ng context eh. Ang sinabi ni Mayor Vico dyan, kahit saan haharap siya. Wala siyang invitation sa Senate. Ikaw yung Blue Ribbon Committee Chair during a period of time, di ba? So anong nangyari? Bakit hindi mo inimbitahan si Vico Soto? Pero inimbitahan niya si Toby Chanco. Kasi si Toby Chanco, na by the way facts lang tayo rito. Si Toby Chanco yung asawa niya ay pinsan buo ni Martin Romualdez. Kumbaga, brother-in-law, I wanna say ganun yung dikita nila. So, ano bang tawag doon? Basta manugang yata yung tawag doon. Basta related si Toby Chanco kay Martin Romualdez through the wife na pinsan niya. Okay? Clear lang natin yun kasi itong si Marcoleta talaga, nag-iimbento na naman ng mga salitang para talking points kasi yan ng mga DDS dahil sinisiraan nila si Vico Soto eh. Gusto nilang hatakin pababa si Vico Soto kasi nga threat kay Mama Sara. Ay, mga Gen Z, hello! Diba? So, kung sawa na kayo sa sistema, ibahin natin. Let's go! O, tuloy natin. Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Hindi, mali. Wrong, mali. Kinuha si Mayor Vico Soto doon kasi alam niya yung galawan ng Diskaya. Kaya niyang tumindig with facts, di ba? Kasi kung nakikinig kayo kay Mayor Vico Soto, kung ano yung sinasabi niya sa media, yun din yung sinabi niya sa Congress. Okay? May caveat pa nga siya na na-miss out ni Marcoleta. Aanuhin natin hihimay-himayin natin yan para, kumbaga, alam mo si Marcoleta kasi, obviously, tama lang naman natanggalin yan kasi bias din yan, di ba? Okay? Gusto lang nila kasing ipin down si Romualdez. Sabi ko nga sa inyo, pinakamaganda, magkaroon tayo ng third party na walang kinikilingan at walang kinakampihan para mas maganda. Pero, if ngayon si Ping Lacson thinks na si Romualdez is involved dito, di dapat talaga ng shout out, diba? Pero, that is yet to be proven. Pero, in fairness naman sa Congress, inimbitahan na nila na magsalita si Zaldico. And dapat lang, kasi isa siya sa mga nag-divest na contractor ng SunWest which has so many projects sa gobyerno. Tuloy natin. Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Mali. Alam nyo kasi, tandaan natin, si Toby Chanco, yung asawa niya pinsan ni Romualdez, inimbitahan sa Senado. And si Toby Chanco nasa Congress din. Hindi pa yon si Amy Marcos. Si Amy Marcos, binabanatan din si Romualdez at saka si BBM. Di ba magkakapatid yon? Magkakamag-anak yon. Ano yung pinopoint out ko dito? Ibig sabihin, hindi nagmamatter kung kamag-anak mo yung tinatanong mo sa politika. Gets? Hindi yun punto rito. Kaso, pinupuntusan nila si Vico Soto being related kay Tito Sen. Diba? Di sana inibitahan mo nung simula,
Ikaw naman yung committee chair ng Blue Ribbon bakit ngayon nakakaupo pa lang nung tao pinapahiran mo agad ng kulay? At saka ano bang alam ni Vico Sotto sa kabuuan ng DPWH at saka sa mga kongreso? Syempre, testify ka lang dun sa meron kang personal knowledge, ebidensya, and kaya mong panindigan sa korte in the event na pupunta ron. Ano ba yung mga sinabi ni Vico doon? Ano ba sinabi niya doon? Di ba yung mga sinasabi niya rin sa media, lumipat lang, kaya nga walang papel yung tao na babasahin talagang galing sa puso nami-miss out Ang problema kasi ngayon mga lods, sinisiraan na nila si Vico Sotto, ngayon pa lang. Etong si Marcoleta, syempre, taga-tahol yan ng Duterte, kunyari pa yan Di ba dalawa yung religion niyan? INC at saka IND. Iglesia ni Duterte o Iglesia ni Rodrigo, di ba? Lintek Tuloy natin. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya? Hindi, kasi sinungaling yung mga diskaya. Diyos niyo naman, di ba? Nahuli siya na Chel Jokno. Bigla, alam mo yon eto lang yung pati yung mga idadamay, 'di ba? Eto pa lang yung sinabi. Pero biglang wala na, yun lang yung kongresista. Naalala niyo yun, huling-huli sa bibig Ang punto ron kasi, meron silang mga inconsistency. Tinanong pa, 'di ba? Na nakakaintindi naman siya ng Tagalog. Pero gets nyo yung obviously systemic ang problema ng korupsyon dito sa Pilipinas. Obviously, yung listahan na yon, hindi lang yon yung mga nabigyan nila. Pero since eto yung mga kalaban ng DDS faction, Romualdez, Zaldico, di isama na lang natin. By no means kung sinasalba si Romualdez at si Zaldico. I think they should stand trial if there is viable evidence sa kanila. Tama, 'di ba? Kailangan din silang imbestigahan. I am all for investigation of senators, congressmen, and of course yung mga kaalyado nila at kaalyado ng nila Vico if there is evidence of that. Ikaw naman, Marcoleta. Okay, yung tuloy na lang natin to kasi medyo matatapos na siya Ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Hindi lang sa politika nila kalaban ng mga diskaya. Kalaban nila ang mga diskaya dahil gumagawa ng mali ang mga diskaya. And let me end on this note kasi meron akong pinrepare ko talaga to ano yung sinabi ni Vico Sotto Eto pakinggan natin. Tuhanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng... Yun tingnan mo kung gaano siya ka-unbiased dito of course, hindi siya pwedeng magsabi ng mga bagay na hindi naman niya, wala naman siyang ebidensyang hawak, di ba? Pero kung may ebidensya siya, halimbawa, laban dun sa mga kaalyado niya, malamang ilalaglag niya rin yun. Malamang ipapako niya rin sa krus yun. Kasi merong may ebidensya evidence-based lagi, facts lagi. Diba? Etong si Marcoleta, hindi feelings mo. Kung nasaktan yung mga amo nyo, so pasensyahan. Diba? Kung may ebidensya kayo against Romualdez, against kay Zaldico, di ilabas nyo. Mas maganda kasi meron tayong dokumento. Yung kabila, si Bryce, may litrato. GG. Tuloy natin. Lahat ng tao sa kwarto na ito, na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang maggulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo.
gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na Oo, parang magkakalimutan. magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung ano. Yan ba ang tunog ng bias? Yan ba ang tunog ng namumulitika? Hindi, di ba? He knows. He knows na merong mga senador, may mga congressman, may mga DPWH officials, merong mga LGU officials na guilty sa ganitong pamamalakad sa gobyerno. And let me quote here si Miriam Defensor Santiago. Ewan ko kung nakaalala ko pa di ba? If yung sinabi niya, if all of us are so clean, then why are we the most corrupt country? Gumanon siya, naalala niyo yung sinabi niya yon. And it resonates dito sa sinasabi ni Vico Sotto. Meron talaga mga load. Systemic ang problema dito sa Pilipinas. Kaya lang talaga, meron tayong batas na dapat sinusundan. Hindi mo kasi pwedeng pangalanan yan ng pangalanan kung trip mo lang. Kailangan mong magpakita ng ebidensya. Ang meron lang na hawak na ebidensya si Vico Sotto ay sa mga Diskaya. Because he is the mayor of Pasig City. He is not the DPWH head. He is not a congressman. He is not a senator to have intimate knowledge of the whole system of government here. But he knows because syempre siya yung mayor. May mga hearsay siyang or meron siya mga naririnig na storya, but all of these stories is just hearsay at best. So why are you saying na pinupolitika niya ang mga Diskaya? Marcoleta, this is the most disgusting thing that you will do sa karir mo, 'di ba? At saka alam mo 'yon, kadiri talaga na pupolitikahin mo si Mayor Vico just to remove his credibility dahil dinidebunk niya ang mga Diskaya. Ka-debunk naman ng mga Diskaya They are part of the problem. You cannot give buti nga hindi nabigyan ng ng immunity kasi yan yung nung Blue Ribbon Chair, yan yung recommendation ni Marcoleta Kita nyo, yung mga DDS ngayon, they really want us to believe the Diskayas. The Diskayas are not to be trusted. Hindi sila credible talaga. 'Di ba? Narinig nyo naman yung cross-examination sa kanila ng mga abogado ng Kongreso Ayaw pa nilang kumanta sa lahat ng alam nila. Ibig sabihin, ginagamit sila para i-weaponize ng mga DDS. Etong si Bryce naman, hindi rin ako naniniwala dyan na yan lang yung mga nabigyan ng salapi. Hindi rin. Marami pa yan. 'Di ba? So, buksan natin yung mata natin at tignan natin yung totoong problema. The problem is not just a few senators, not the few congressmen, not a few officials, a few government officials, and not a few LGU official. This is a systemic problem. Yung sistema ang problema. So sinabi niya rin, wag tayong madrown wag tayong magpalito, 'di ba? Wag tayong kumampi. Kampihan natin yung pogi. Yan ako. Joke lang. So, yun lang naman po yung sa akin for today. Banat bye. Halika na. Akyat na rito. Gege mga lods.